Dako naman po tayo sa pagtalakay ng 5 ethical issues in technology. First is the misuse of personal information. One of the primary ethical dilemmas in our technologically empowered age revolves around how businesses use personal information. As we browse internet sites, mix online purchases, enter our information on websites, engage with different businesses online, and participate in social media, we are constantly providing personal details. Companies often gather information to hyper-personalize our online experiences. But to what extent is that information actually impinging in right to privacy? Tungkol ito sa maling paggamit ng personal na impormasyon sa mga tao. Kapag nag-online tayo, madalas sinihingi yung address natin, pangalan, or yung card number natin. Minsan, ginagamit ito ng mga kumpanya sa maling paraan. Halimbawa dito, nag-sign up ka sa isang website or apps para lang bumili ng damit. Tapos, ginamit nila yung email mo para magpadala ng madaming ads na hindi mo gusto. Second is the misinformation of deepfakes. One thing became evident during the 2016 and 2020 US presidential elections was the potential of misinformation to gain a wider support base. The effect created polarization that has wide-reaching effects on global economic and political environments. Ito ay paggamit ng peke or edited na video, larawan o mga pekeng audio para magpakalat ng maling impormasyon. Madalas ginagamit ito sa politika and para manira ng tao. Halimbawa, gumawa ng peking video na parang nagsasalita yung isang politiko ng masasamang salita kahit hindi naman totoo. Dahil dito, maraming mga tao yung maluloko or maniniwala sa bidyong yon. Third is the lack of oversight and acceptance of responsibility. Most companies operate with a hybrid stack comprised of a blend of third-party and own technology. As a result, there is often some confusion about where responsibility lies when it comes to governance, use of big data, cybersecurity concerns, and managing personally identifiable information or P11. Whose responsibility is it really to ensure data is protected? If you engage a third party for software that processes payments, do you bear any responsibility if credit card details are breached? The fact is that it's everyone's job. Businesses need to adopt a perspective where all collective parties share responsibility. So, tungkol ito sa kalituhan, kung sino yung responsable kapag may problema sa data or impormasyon ng tao. Madalas, merong ditong kasamang third party. Kaya, mahirap malaman kung sino talaga yung dapat sisihin. Halimbawa, nagbayad ka sa online at nanakaw yung credit card details mo dahil sa error system. So, ang tanong, kasalanan ba to ng kumpanya, ng online store o ng third-party payment app? Dito, kailangang malinaw na may pananagutan yung dalawang panig or dapat may pananagutan yung lahat. Pang-apat ay ang uses of AI. Ang AI or ang artificial intelligence ay nakakatulong sa trabaho at negosyo. Pero meron tong limitasyon kapag mali yung paggamit nito na maaaring makapinsala o lumabag sa etika ng isang tao.
Una dito ay ang facial recognition. Isang technology na nakakakilala ng mukha ng tao. Nakakatulong ito. Pero delikado dahil pwedeng magdulot ng kawalan ng privacy or maling pagkakakilanlan ng isang tao. Halimbawa dito, kapag yung CCTV is automatic siya na nakakakita or nakakakilala ng isang tao na dumadaan kahit wala namang ginagawa yung isang tao. Next is yung replacement of jobs. Yung AI ay pumapalit sa mga simpleng trabaho para mas mabilis matapos yung isang trabaho. Dahil dito may mga taong nawawalan ng mga trabaho. Halimbawa, yung mga cashier sa tindahan, pinapalitan na sila ng self-decoded machines na kung saan yung mga machine na yon is automatic na siya. Next is ang health tracking. Ginagamit ang AI para bantayan yung kalusugan ng tao. Pero minsan nagiging issue ito dahil yung privacy sinusubaybayan and yung personal information ng tao tungkol sa kalusugan. So halimbawa dito yung contact tracing apps noong pandemic na nagre-record na kung saan ka pumunta at kung sino yung mga nakasalumuha mo. Next is ang bias in AI technology. So, ang AI or artificial intelligence ay gawa ng tao. Maaari itong maging bias. Kunwari, kung mali yung data, mali din yung magiging desisyon ng AI. Halimbawa, kung yung AI is merong hiring system, natutulan siya sa data ng puro laki noon. So, baka automatikong tanggihan niya yung maraming babae na nag-a-apply. And lastly is ang autonomous technology. Ito ay isang teknolohiya na kayang kumilos mag-isa na walang kontrol ng tao. Kasama dito yung self-driving cars, mga drones, and yung mga robot na ginagamit sa iba't ibang gawain. Ang autonomous technology ay maganda siyang gamitin dahil mas mabilis matatapos yung isang trabaho at mas ligtas rin siya gamitin. Pero minsan, meron din siyang kasamang problema katulad sa kaligtasan and sa trabaho. Example dito yung self-driving cars, kotse na kayang magmaneho mag-isa. Automatic siya. Siyempre, minsan, delikado siya kung masisira to or magkamali sa kalsada. And next is yung mga delivery drones. At ginagamit ito sa pagpapadala ng mga produkto. Pero meron din siyang magiging masamang dulot. Pwede siyang bumagsak na mag-cause ng accident.